binigay sa inyo ng ating mahal na Panginoon sa Vienna. Amen. At nakakagalak ng puso. Amen. Pag-iingat ng Panginoon at nakasama niya yung mga kapatiran sa Milan. At the same time ay merong isang unbeliever na nakarinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. Amen. At salamat sa Panginoon. Magtatawag pa po ako ng isa na lang kung meron pa po magsa-song offering or testimony. God bless you, Brad. Praise God, hallelujah. Isang magandang umaga po sa lahat sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. At nais ko lang po magpasalamat sa Panginoon sapagkat sabi nga kanina matagal na panahon yung kanyang dreams pero natupad din po. So kami rin po ganun din sa mahabang panahon din ay dumarating po yung mga blessing pero hindi natin alam kung saan ang gagaling. Basta ang gusto lang po ng Panginoon ay magpatuloy tayo sa Kanya. At sa mahabang panahon po na yun ay hindi kami nakatanggap ng mga ganung bagay. Although maliit lang siya, pero sabi nga natin kahit maliit man o malaki, ay matuto tayong magpasalamat sa Panginoon. Sabi nga po ng salita ng Diyos, Deuteronomy 28 verse 2, sabi niya, at aking ipadarating sa iyo ang lahat ng mga pagpapalang ito at sa iyo. At pagkasabi niya ay kung iyo lamang susundin ang iyong Panginoong Diyos. So lahat po ng mga bagay ay hindi po natin hawak at iisa lang po ang may hawak nito, ang ating Panginoong Diyos. Kaya sabi po niya, matuto lamang po tayong maghintay at ang pangako po niya ay darating po talaga sa atin. Kaya nung dumating po yun ay isang maliit na bagay po siya. Bigay po siya ni Brother Manny at ng kanyang asawa. Pinagpasalamat po namin sa Panginoon at natuwa po kami sapagkat pwede na pong pagsimulan iyon. At hindi puro natapos, nasundan pa po yun ng bigay din ni Pastor Boy. Salamat po sa puso niya at binigay po yung bagay na yun. At medyo malaki-laki ng kaunti. So sabi ko, na-overwhelm ako, sabi ko sa Panginoon, sa haba ng panahon, hindi kami nakatanggap ng ganun. Pero ngayong panahon na to ay tumanggap kami ng ganung bagay. Dalawa pa. So sabi ko, Lord, abot-abot ang tuwa. Sabi nga po ng kanta, lulukso-lukso ang puso ko. Kaya salamat sa Panginoon. At ang nais lang po niya ay tayo ay maging matatag sa Panginoon na kahit na tayo ay, sabi nga, we are all stranger in this world. Sabi nga ang bansang Israel, kahit sila ay 430 years na captive sila sa loob ng Egypt. But then, salamat sa Panginoon, meron silang Goshen. At tayo rin po ay may Goshen sa Panginoon. At doon po tayo nangangalong sa presensya ng Diyos. Kaya magpatuloy po tayo sa Panginoon at sabi ko nga sana one day, ay dumating din yung inaasahan ko na, Lord, bigyan mo naman kami ng tamang lugar. Kasi sa mahabang panahon, wala kami sariling bahay, wala kami lupa, na-demolish kami sa painaan. Pero sumagot agad ang Lord, meron ng isang kapatiran na hindi man natin siya kasama rito, pero kabilang siya sa ating kapalikalipunan. At nag-offer po siya ng lupa niya dyan sa Muson, 40 square meter, tayuan na raw po namin kahit anong oras. So salamat po sa Panginoon sa ganung bagay, talagang ang Lord talaga ay nagpo-provide. He is our God, the provider, Jehovah Rapha. Salamat po sa umagang ito. Pagpalain po tayo lahat. Amen. God bless you, Brother Chan. Amen. At gusto ko rin batiin si Sister Marisa. Happy birthday. Advance. Happy birthday. Bukas. Amen. And then announcement ay meron po tayong meeting, yung mga youth officers. Preparation po para sa ating camp meeting. Okay, so kung wala na po, ay tayong lahat ay magsitayo na. Dadako na po tayo sa sentro ng ating gawain. Uwitin natin yung I want to be more like you. Amen. How many are praying? Amen. To be more like Jesus. Bago ko tawagin ang ating mahal na pastor. Wanna be a vessel you work
be more. Minsan pa, oh Lord, I wanna be more like you. I wanna be more like you. Yes, Lord, we want to be like you, Jesus. I wanna be more like you. I wanna be a vessel you work through. I wanna be more like, for the last time, oh, I wanna be more like you. I wanna be more like you. Bless you, Sir Boy. More like you. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon sa umagang ito at minsan pa nagpapasalamat tayo sa Diyos na tayo ay muling nagkasama-sama sa umagang ito upang purihin siya at sambahin sa Espiritu at katotohanan at makapakinig ng kanyang salita, which is ang bagay na lagi nating inaasam-asam dahil ito ang pagkain ng ating kaluluwa. Maaari ba tayo maupo sandali, mga kapatid? Hallelujah. At nais ko pong muli ay hingin ang inyong panalangin para sa ating kapatid na si Brother Gabs. Hallelujah. Last Sunday ay nag-request po tayo ng prayer para kay Brother Gabs at nagkaroon pa tayo ng second offering para ipaabot natin sa ating kapatid Brother Gabs dahil nasa hospital siya. At last Tuesday ay nakatanggap po ako ng message mula kay Pastor Kevin at salamat sa Panginoon dahil naoperahan na po ang ating kapatid at successful po ang operation niya. Kaya hinihingi po, ni-request pa rin po nila ang prayer para naman sa quick recovery ng ating kapatid. So salamat sa Panginoon. At gayon din, 1 week na lang ang dadaan. So ibig sabihin, 1 week na lang ang preparation natin na pwedeng gawin at mag-uumpisa na po yung ating camp meeting. So December camp meeting. So kahapon ay nakapag-final meeting na po kami ng mga kasama nating mga manggagawa. Hallelujah. At na i-final na ang team ng ating camp meeting, ang mga speakers, at lahat ng mga kailangang ayusin. So almost ready na po tayo, handang-handa na tayo sa camp meeting na darating. At kaugnay niyan, muli ay pinapaalala po natin yung mga coin bank natin. Kung meron pa po kayong mga coin bank na nasa inyong bahay, pwede nyo na pong dalhin. Siguro final po natin na deadline para pagdadalhin to ay next Sunday. Yung mga na-submit na po dyan, mamaya po ay magsisimula ng magbilang ng mga trustee natin nung lahat ng mga na-submit na at para may handa po natin yung ating funds para sa darating na
camp meeting. So, yun po ang ating request. Kung yung hindi pa napag-submit, sana po next Sunday ay may submit na natin lahat para sa final na pagbilang. At mamaya, pagkatapos po ng service, ang lahat ng mga kalalakihan ay inaanyayahang manatili muna dahil meron po tayong gagawin dito. Itatayo po natin yung ating andamyong mataas, yung nakita niyo na doon sa labas na kahang. So kailangan po nun ng maraming tao, hahawak, kasi kailangan po natin mapalitan yung ilaw doon sa pinakatuktok ng ating fellowship hall. Kaya ang mga kalalakihan po, kung maaari, after ng ating service, ng ating lunch, hallelujah, ay manatili po tayo at pagtulong-tulungan natin yung gagawin mamaya. At salamat sa Panginoon na muli sa umagang ito ay nakasama natin si Sir Beth. Salamat sa pag-iingat ng Panginoon sa kanya, sa biyahe niya sa Europe. Napakaganda ng testimony niya, yung kanyang pangarap ay pwede palang mangyari after pa na mag-senior na tayo, Sister Beth. Kaya salamat sa Panginoon na yung trabaho niya, hindi lang binless siya ng trabaho, kaugnay ng trabaho ay yung mga dreams natin, hallelujah, ay hindi kinakalimutan ng ating Panginoon. So salamat sa Diyos. At pakisama niyo na din po kami sa prayer. Lord willing po ay siguro ilang mga pastor kami dito sa Rizal o sila Pastor Jesma, sila Pastor Ben. Pupunta po kami ng Isabela, probably ngayong Friday and Saturday kasi po ay binuhay na muli o ibinalik na nila yung camp meeting doon. Nagdadaos po kasi ng camp meeting doon. Dati ay tinuloy na nila yon before ng COVID, ng pagkakaroon ng COVID. Meron na silang camp meeting doon na inuuna nila or minsan after ng camp meeting para kasi hindi po lahat ng mga mananampalataya sa buong Isabela ay nakakarating dito sa ating camp. So ang napag-usapan ay magkaroon na ng camp doon para yung hindi makakadalo dito ay magkaroon sila ng camp meeting din doon na doon mismo sa probinsya ng Isabela. At yung pagkatapos ng camp doon ay pupunta naman po sila dito sa camp natin para makasama natin sila. So pakisama niyo po kami sa prayer na pag-iingat ng Panginoon at maging sa mga provision. At kay Sister Marisa Nagalio, happy birthday. Bukas ay birthday po uli ng ating kapatid. Salamat sa Panginoon sa buhay na patuloy at pagkapala na ibinibigay ng ating Panginoon. So, welcome Sister Lindsay Alemania, hallelujah, na in-invite po ni Sister Kia Akuin. Pwede ba siyang tumayo para makita natin? God bless you, Sister. Salamat sa Panginoon. Praise God. So, inahan niya po ang lahat na tumayo. Hallelujah, para sa ating praise God. Hallelujah. At sa umagang ito, hallelujah, ay babasa po tayo ng scripture mula sa Hebrews chapter 11, mula verse 8 hanggang 13, upang pag-usapan natin ang topic na ibinigay ng Panginoon sa atin, which is strangers and pilgrims. Hallelujah. Praise the Lord. At samahan niyo po ako sa pagbasa sa Hebrews chapter 11, verse 8. Ang sabi po dito, hallelujah, by faith, Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed, and he went out not knowing whither he went. By faith, he sojourned in the land of promise, as in a strange country, dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise. Verse 10, for he looked for a city which had foundation,
whose builder and maker is God. Through faith, also Sarah herself received strength to conceive seed and was delivered of a child when she was past age, because she judged him faithful who had promised. Therefore sprang there even of one, and him as good as dead, so many as the stars of the skies in multitude, and as the sun which is by the seashore innumerable. These all died in faith, not having received the promises, but having seen them afar off, and were persuaded of them, and embraced them, and confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. Pagpalain ng Diyos ang pagbasa ng Kanyang salita. Tayo po'y panandalyang yumuko at manalangin. Hallelujah, Lord God. Panginoon, muli nagpapasalamat po kami sa inyo, O God. Minsan pa sa umagang ito, may pagkakataon kaming muli makarinig ng salitang mula sa iyo, O God. Hallelujah. Isang bagay na tuwina ay nilalayo naming makamtan, Panginoon. Because ito, Lord, ang siyang pagkain ng aming kaluluwa, nourishment ng aming kaluluwa, O God. Maraming bagay, Lord, ang pinagdadaanan namin, Panginoon, sa mga nagdaang mga araw. May mga pagsubok, may mga suliranin, Panginoon. May mga kinakaharap kami mga bagay, Panginoon, hallelujah. But Lord, Ikaw lamang ang lagi naming pag-asa. Ikaw lamang, Lord, ang lagi naming kapunuan, Panginoon. Kaya, O God, muli, naninikluhod kami sa iyo, Panginoon, at umaasa na sa magitan ng pangangaral na iyong salita ay muli mo kaming pupunuin, O God. Ikaw nawa ang mangusap sa amin, O God, through your word, at gamitin mo nawa, Lord, ang iyong munting lingkod, Panginoon, hallelujah, through his lips forth, sa kapamagitan ng kanyang bibig nawa, Panginoon, hallelujah, ay mangusap ka sa amin, Panginoon, kung anong nais mo para sa amin, O God. Dahil ikaw, Lord, ang totoong nakakaalam ng buhay namin. At ikaw, Lord, ang mag-direct ng pangangaral ayon sa pangangailangan ng iyong mga anak, Panginoon. Ikaw ang lamang, Panginoon, ang siyang makakapuno, Panginoon, sa aming kakulangan, Panginoon. Kaya, O God, ikaw ang dalangin naming humipo rin, Lord, sa pandinig, O God, ng bawat isa at sa mga puso ng bawat isa, Panginoon, upang ito'y maging mabuting sisidlan ng iyong salita, Panginoon. Hayaan mong ang iyong salita, Panginoon, at ang iyong presensya ang siyang manguna sa amin, O God, sa umagang ito. Sa namin pinagkakatiwala ng umagang ito at umaasa ng iyong pagkapahala. Kaya, O God, ngayon pa lang, pinapasalamatan namin ang dakilang biyayang ipagkakaloob sa amin. Ito ang samad dalangin namin, Panginoon, sa manapis na pangalan ng aming Diyos na buhay na si Kristo Jesus. Amen at amen. Praise the Lord. Makakaupo na po tayo lahat. Praise God. Hallelujah. Strangers and pilgrims. Hallelujah. At mga kapatid, hallelujah, ayon sa dictionary, hallelujah, ang pilgrims, hallelujah, na ang Tagalog sa ating sariling wika ay manglalakbay. Pero, pag binanggit natin na manglalakbay o yung pilgrims sa Bible na binasa natin, it not necessarily mean na ordinaryong manglalakbay lang. Praise God. Kasi iba po ang ibig sabihin ng pilgrims. Although ang pilgrims ay kasama sa mga manglalakbay, pero pag sinabing pilgrims, ayon po sa dictionary, ito ay individuals who travel to sacred or spiritually significant places. Ito ay mga individual na ang kanilang paglalakbay ay specifically papunta, hallelujah, dun sa mga
spiritually significant. Sabihin sa mga lugar na kung saan may kaugnayan sa spiritual things. Hallelujah. At sabi, they often seek spiritual growth. Habang sila ay naglalakbay, ay nandun sila at naghahanap ng spiritual growth. Sabi niya, ng enlightenment or connection with the divine. Connection sa ating Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, hallelujah, kung binanggit dito sa binasa natin, hallelujah, na sinasabi ni Abraham na siya ay strangers and pilgrims of the earth. Ibig sabihin, tumutukoy ito, mga kapatid, na siya ay merong hinahanap. May tinutukoy siyang isang lugar, hallelujah, kung saan yun ang pinagsisikapan niyang maabot. At habang nangyayari ito, of course, hallelujah, may connection siya sa ating Panginoon. Praise God. Kung babasahin natin, mga kapatid, simula sa verse 8, ang sabi doon, balikan po natin yung verse 8. Sabi, by faith, Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed, and he went out not knowing whither he went. Alam niyo mga kapatid, proud ako, hallelujah, na masasabi natin ang ama ng ating pananampalataya ay walang iba kundi si Abraham. Siya ang tinatawag nating ama ng ating pananampalataya. Bakit? Kasi sa kanya nagpasimula, hallelujah, ang biyayang ito na ngayon ay tinatamasa natin. At bakit ako ganun na lamang ka-proud, hallelujah, na siya ang ating ama ng pananampalataya? Kasi wala na tayong makikitang sigurong napaka-gandang display ng obedience, hallelujah, kaysa sa nakita natin kay Abraham. Kasi si Abraham, mga kapatid, nung siya'y tawagin ng Panginoon, hindi naman talaga siya believer. Andun nga siya sa Ur, hallelujah, which is part of Babylon, hallelujah. So probably siya ay naniniwala din before sa Diyos-Diyosan, hallelujah. Pero dahil minsan siyang tinawag ng ating Panginoon, hallelujah, nagpakilala ang Panginoon sa kanya at sinabi sa kanya, umalis ka sa iyong mga kamag-anak, sa iyong lugar na tinitirahan, at dadalhin kita sa isang lugar na pinili ko para sa iyo. Hindi nga sinabi ni Lord kung saan yun. Basta sinabi sa kanya, umalis ka dyan at pumunta ka, lumakad ka, dadalhin kita sa lugar na kung saan ipinangako ko para sa iyo. Anong sabi doon? He obeyed and he went out not knowing whither he went. Ganun na lamang ang obedience ni Abraham. Siguro kung tayo uutusan ng isang tao, sabihin, Brother Ray, punta ka doon. At basta lumakad ka na. At siguro sabihin, saan nga ako pupunta? Basta lumakad ka na. Siguro, hindi lalakad dahil hindi mo alam kung saan ka pupunta. Pero ito si Abraham, doon pa lamang sa unang pagkakataon, hallelujah, ay pinakita niya ang kanyang obedience sa salita ng ating Panginoon, hallelujah. Which is iyon ang hinahanap ng Diyos sa atin, ang ating obedience, hallelujah. Praise God. Ano sabi sa verse 9? By faith, he sojourned in the land of promise as in a strange country, dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise. For he looked for a city which had foundation, whose builder and maker is God. Sabi niya, si Abraham ay nanahirahan doon sa lugar na hindi niya sariling bayan. At nananahan siya sa mga tabernacles, mga tent lang. Hindi siya
nagtatayo ng sariling bahay. Hallelujah. Bakit? Kasi naniniwala siya, hallelujah, mayroong isang lugar, hallelujah, kung saan, sabi niya, ipinangako ng Diyos sa kanya, na sabi doon, whose builder and maker is God. May isang lugar, isang syudad, sabi niya, na may pundasyon, at ang gumawa nito ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Praise God. Sabi nga sa verse 11, through faith, sa magitan ng pananampalataya, tandaan niyo mga kapatid, it's always by faith. Pag binasa niyo ang buong chapter 11 ng Hebrews, ang tawag po dyan ay mga heroes of faith. Laging sinasabi doon, through faith, by faith. Lahat sila ay nagagawa ang mga dakilang bagay dahil lamang sa pananampalataya. Ano sabi dito? Maging si Sarah, sabi dito, through faith, also Sarah herself received strength to conceive seed and was delivered of a child when he was of past age because she judged him faithful who had promised. Si Sarah, nasabi dito, nakatanggap ng lakas upang muling magbuntis. Bakit? Kasi nung pangakuan sila ng Panginoon, sa magitan ng pangako kay Abraham na siya'y magkakaanak, at siya sa kanya magmumula ang napakaraming bayan, hallelujah. Remember, nung ibigay ang pangako, si Abraham ay 75 years old na. At si Sarah ay 60 years old na. Praise God. Anong meron, hallelujah, ang isang 60 years old, 65 years old? Hallelujah. Malamang si Sarah ay matandang-matanda na. Kung titingnan natin ngayon ang isang 65 years old, hallelujah. Napakahina na niya. Pero ang sabi dito, by faith, through faith, si Sarah ay muling binigyan ng lakas upang muling magbuntis. Kasi kung hindi siya bibigyan muli ng lakas, hindi na po pwede. Maaaring mamatay siya sa panganganak. Pero anong ginawa ng Diyos? Hallelujah, muli siyang pinalakas, ibinalik ang kanyang kabataan. And was delivered of a child when she was past age. Sabihin, nanganak siya doon sa panahon na matanda na siya. Bakit? Mga kapatid, tandaan nyo, hallelujah, nung ibigay ang pangako, nung si Abraham ay 75 years old, hindi naman kaagad-agad, hallelujah, dumating ang pangako ng Diyos sa kanya. Lumipas ang taon, hallelujah, wala pa rin. 2 taon, wala pa rin ang pangako ng isang anak. Lumipas ang 10 taon at malamang tinutukso na si Abraham nung kanyang mga kapitbahay, niloloko siguro siya. Amang Abraham, kumusta na yung anak mo? Hallelujah. Pero, nagbago ba ang pananampalataya ni Abraham? Hindi. Ang sabi ng Biblia, kailanman hindi nagmaliw, hindi bumaba ang pananampalataya ni Abraham sa salita ng ating Panginoon. Praise God. Until after 25 years, mga kapatid, kung kailan mag-iisang daang taon na si Abraham, bumalik ang Panginoon sa kanya at sinabi, pagkatapos ng panahong ito, mula sa araw to and after the time of life, after ng buwan ng panganganak, tamang buwan, 9 months, magkakalong ang iyong asawa ng isang sanggol. Isang lalaking sanggol. Praise God. And after that, mga kapatid, of course, alam natin ang kinukwento sa atin, hallelujah, ng propeta sa ating panahon kung saan, after that promise, hallelujah, specific na, after the time of life, after 9 months, magkakalong na
ng isang sanggol na lalaki ang iyong asawa. Praise God. Anong sabi sa atin, hallelujah, ng propetang ginamit sa ating panahon, kinabukasan, nagsimula ng magbago, hallelujah, ang katawan ni Abraham at si Sarah. Unti-unting bumalik sila sa kanilang kabataan. At ano sabi dito, binasa natin, hallelujah, because she judged him faithful who had promised. Bakit daw? Hallelujah. Nangyari yun kasi naniwala siya, ang sinasabi dito, sabi, naniwala siya sa pangako ng Diyos kay Abraham. Kung titignan niyo mga kapatid, parang iba ito eh. Parang iba to doon sa nabasa natin sa Biblia. Kasi doon, hallelujah, nung sabihin ng Diyos kay Abraham, magkakaanak siya. Ano sabi ng Biblia? Tumawa si Sarah. Na tila baga hindi siya naniniwala at sabi nga ng Panginoon sa kanya, di ba, bakit tumawa ang iyong asawa? Pero mga kapatid, pag binasa mo ang Hebrews, hallelujah, hindi mo na mababasa na tumawa si Sarah. Ang mababasa mo na lamang, hallelujah, pinaniwalaan niya ang pangako ng Diyos sa kanya, hallelujah. Pag binasa mo ang Hebrews, hallelujah mga kapatid, si Moses, hallelujah, na matigas ang ulo, mainitin ang ulo, na hinataw niya yung bato ng 2 beses, dapat sana'y isa lang. Pero pag binasa mo ang Hebrews, hindi mo na makikita yon. Ang mabasa mo na lamang, hallelujah, kung paanong pinili pa ni Moses ang kadusta ni Kristo kaysa sa kayamanan ng Egypt. Bakit mga kapatid, hallelujah? Pag tumingin ang Diyos sa atin, hallelujah, hindi niya nakikita yung dating buhay mo, kundi nakikita niya yung buhay mo after na isuko mo na ang buhay mo sa Kanya. Hallelujah. Yun na ang focus niya, hindi niya nakikita ang lahat ng mga naging buhay natin nung tayo mga makasalanan pa. Nung panahon na hindi pa natin kilala ang Diyos, hallelujah. Kaya nga kahit anong akusa na gawin ng kaaway sa atin ngayon, ng diablo, remember, hallelujah, si Satan ay laging nandyan, akyat panaog daw sa langit, nagsusumbong. Perhaps sinusumbong ng bawat isa sa atin kung mayroon tayong nagagawang pagkakamali. Pero ang ating Panginoon pag nagsalita, hallelujah, sasabihin niya, hindi ko nakikita ang kasalanan ng aking anak. Bakit? Tinakpanan ng dugo ng ating Panginoon ng lahat nating mga kasalanan. Yung kasalanan nating nagawa, yung kasalanang nagagawa natin at yung kasalanang magagawa pa natin mga kapatid, lahat yan ay tinubos na ng ating Panginoong Kristo. Hallelujah. Praise God. Sabi sa verse 12, therefore sprang there even of one, and him as good as dead. At sabi, at mula sa isa ay sumibol, sabi niya, mula sa kanya na ibinibilang ng patay. Ibig sabihin, wala nang pagkakataong manganak. Si Abraham, hallelujah, praise God. Sabi niya, so many, sabi niya, as the stars of the skies in multitude, and as the sun which is by the sea shore innumerable. Sabi niya, mula sa kanya, sabi niya, ay sumibol ang napakarami. Anong ibig sabihin? Nangyari ang pangako ng Diyos kay Abraham. Sabi niya, mula sa kanya, sumibol ang napakarami, kasindami ng bituin sa langit, at kasindami ng buhangin sa tabing dagat, hindi mabilang. Nangyari ba ang pangako ng Diyos? Nangyari. Pero sa verse 13, hallelujah, doon ang galing, hallelujah, ang ating title. Ang sabi niyo, these all died in faith. Pero lahat ng mga yun, hallelujah, lahat ng maisinilang, hallelujah, na nanggaling kay Abraham, na naniwala sa pangako din kay Abraham, hallelujah, lahat sila'y namatay sa pananampalataya.
not having received the promise, na hindi nila nakamtan sa kanilang panahon yung pangako. Ano yon? Yung pangako ng translation ng katawan. Yung pangako ng buhay na walang hanggan. Yung pangako ng isang syudad, hallelujah, na ang pundasyon, na ang gumawa ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Hindi nila natanggap yun sa kanilang panahon, nangamatay sila. Praise God. But having seen them afar off, pero sabi dito, pero natatanaw nila, alam nila mangyayari, hallelujah, ang pangako ng Diyos sa kanila ng bagong syudad na kanilang titiran. And were persuaded of them and embraced them. At sabi na pinangahawakan nila yung pangakong yun. And confess. At kilang pinapatotohanan, sabi niya, that they were strangers and pilgrims on the earth. At kailang sinasabi, kami ay manglalakbay lang dito. Kami ay taga-ibang lupa at manglalakbay lang sa lupang ito. Sana kapatid, mga kapatid, ganyan din ang turing natin sa bawat isa sa atin, na tayo ay manglalakbay lamang sa lupang ito dahil merong isang bayan kung saan tayong lahat ay pupunta. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Sabi sa message na Hebrews chapter 3, now God had His people with unsettled rest. Ang binabanggit ditong bayan ng Diyos ay ang mga Hudyo, ang mga Israelita, na nung panahong ito ay nandoon pa at alipin sa Egypt. They were down in Egypt. They were out of their right position. Nung nandun sila sa Egypt, hindi yun ang tama nilang lugar. They were out of their position. They were out of their homeland. They were strangers and pilgrims. Habang nandun sila sa Egypt, mga kapatid, pilgrims lang sila doon. Sila ay strangers doon. And God was going to bring them from that house in place in Egypt unto the homeland. And remember, mga kapatid, hallelujah, hindi sila habang buhay na nandun. Sapagkat may pangako ang Diyos sa kanila, mananatili sila doon. Pero isang araw, aalisin sila ng Panginoon sa lugar na yon at dadalhin sila sa lupang pangako. Hallelujah. Praise God. A type of today. At sabi, yan din ang tipo natin sa ngayon. We're unsettled. Hindi pa rin tayo nasa tamang kalagayan. Here, it don't take long. Sabi niya, dito sa buhay na to, mga kapatid, parang madalian lang to. Sabi niya, yung kahit tumagal ka pa ng 80 years old, 90 years old, 100 years old, maikli pa rin yan. Hindi yan ang totoong pangako na buhay ng Diyos sa atin. Sabi dito, little chubby-handed boys playing marbles, little girls with the dollies playing. The first thing you know, you got gray hair and wrinkled up. Yung mga bata, makikita mo lang naglalaro ng joling. At yung mga batang babae, naglalaro ng kanilang mga manika. And then mamamalayan mo na lang maya-maya. Paglipas ng konting panahon, matanda na agad. Sabi niya, there's something wrong here. Sabi niya, may mali. Hindi ito yung pangako ng Diyos sa atin. This is not home. Tandaan niyo mga kapatid, hindi ito ang totoong bayan natin. We're in the wrong place. That's why we say we are pilgrims and strangers. Kaya nga masasabi natin, tayo man, mga kapatid, hallelujah, ay manglalakbay lamang at taga-ibang lupa. Praise God. Tandaan niyo mga kapatid, hallelujah, sinabi sa 2 Peter chapter 3, but beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as 1,000 years,
and 1,000 years as one day. Dito pa lang mga kapatid, makikita natin, ibang-iba talaga yung perspective ng Diyos kaysa sa perspective ng tao. Sabi dito, tandaan nyo, sinasabi ko sa inyo, sabi ni Peter, para hindi kayo maging ignorante na hindi nyo alam. Sabi niya, tandaan nyo, yung isang araw sa Panginoon, 1,000 taon na sa atin. At yung 1,000 taon sa atin, inulit niya ay isang araw lang sa Panginoon. You see, mga kapatid, so gaano nga kaikli, hallelujah, yung kahit 100 taong ka pang nabuhay dito sa lupa, maikli pa rin yun. Kasi isang araw lang sa Diyos, 1,000 taon na sa atin. So makikita natin, may isang bagay, hallelujah, na nandyan, na pinapangako ng Diyos sa atin. Hallelujah, na iyon ang pupuntahan natin. Kaya nga, kung alam natin na meron tayong inaasam-asam na lugar, inaasam-asam na isang kalagayan, hallelujah, para sa atin, therefore, mga kapatid, kung pangako yan, ngayon, maglalakbay lang tayo. Bakit? Kasi isang araw pupuntahan natin ng lugar na yon, hallelujah, na pinangako ng Diyos sa atin. Praise God. The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Sabi niya, tandaan nyo, kung iniisip ng iba ay parang hindi inasikaso o hindi initindi ng Diyos, hallelujah, ang kanyang muling pagbabalik. Parang relax lang siya, hindi pa siya nagmamadaling bumalik sa atin. Pero sabi dito, hindi. Kaya lang sabi niya, ayaw sana ng Diyos, hallelujah, na marami ang maglaho, na dapat sana, gusto niyang mas marami, hallelujah, ang bumalik sa pagsisisi, ang tumungo sa pagsisisi, hallelujah, upang mas marami ang makatanggap ng buhay na walang hanggan, hallelujah. You see, kailangan nating makita, hallelujah, na even ang nature, hallelujah, tandaan nyo mga kapatid, hindi lang tayo ang naghihintay. Hindi lang tayo ang nagsasabi minsan, hindi ba? Pag tayo ay nahaharap sa napakaraming mga problema, ang bigat-bigat na, isipin natin, sana dumating na si Lord. Sana mag-rapture na. Ang bigat na nitong dala ko. Hallelujah. Praise God. Andaan nyo, hindi lang naman tayo ang naghihintay. Ang sabi ng Romans chapter 8, verse 22, for we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now. Sabi niya, ang buong mundo, kahit daw yung nature, kahit yung halaman, kahit yung mga hayop, kahit ang mga bundok, hallelujah, nahihirapan na rin sila sa kalagayan ng mundo ngayon. Yung mismong earth, hallelujah, na sinisira na ng tao, hallelujah, ang karagatan na sinisira ng tao, kahit sila, gusto nilang bumalik na, hallelujah. Ang Diyos, hallelujah, yung manifestation, yung mahayag na, hallelujah, ang mga tao bilang siyang may dominion dito sa earth, gusto lang mangyari na yun. Kung paano si Adan, hallelujah, at si Eva ang may dominion sa lupa, pinapangalagaan nila ang lupa, ang dagat, gusto nilang bumalik na yun, hallelujah, sa atin. And not only they, sabi nila, hindi lang sila, but ourselves also, which have the first fruit of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption to wit, the redemption of our body. Kaya nga tayo, mga kapatid, hallelujah, nagsusumikap tayo, hallelujah, sinisikap nating manatili sa pananampalataya. Hallelujah. Dahil tayo man humihibik,
Sabi niyo sa ating kaloob-looban, waiting for the adoption. Ano yun? Hallelujah. Yung tayo ay kupkupin na ng ating Panginoon. Hallelujah. Ngayon, hallelujah, spiritually kinupkup na tayo ng ating Panginoon. Pero yung fullness ng adoption, hallelujah, nung pagkupkup niya sa atin, hallelujah, kung saan, kung anong katawan meron ng ating Panginoon, maluwalhating katawan, glorified body. Pag ang glorified body ay natanggap na ng bawat isa sa atin, yun na ang tinatawag na fullness of adoption. Hallelujah. Praise God, tayo man, magkakaroon na rin ng maluwalhating katawan. Yan ang hinihintay-hintay natin, mga kapatid. Hindi lang basta iniisip ng ibang denomination na basta lang sila matatapos ang buhay, aakyat sa isang lugar, sa langit, na hindi nakikita, hallelujah, yung proseso, hallelujah, na mayroong tinatawag na fullness of adoption, na translation ng ating katawan. Magkakaroon muna ng glorified body ang bawat isa. Hallelujah. Pero salamat sa Panginoon, hallelujah, hindi niya pinayagan na tayong magiging nobya o mga nobya ng ating Panginoon ay hindi maintindihan ang bagay na ito. Hallelujah. Pinaunawa niya sa atin ang mga bagay na ito. Praise God. Sabi sa message na Jehovah Jireh, Abraham separated himself from all the things of the world and walked in a strange country, professing that he was a pilgrim, a stranger. He didn't belong to this place. Kaya, umalis doon si Abraham, hallelujah. Alam niya, hallelujah, meron talagang lugar kung saan siya nabibilang. He was looking for that city, and he wandered about through the desert and things, watching for the city. At doon, hallelujah, alam niya merong isang syudad, hallelujah, na inihanda ng ating Panginoon. Probably si Abraham, iniisip niya, at his time, hallelujah, ay makikita na niya ang holy city. Pero hinayaan ng Diyos, hallelujah, na lumipas pa ang panahon. At naniniwala ako, mga kapatid, tayo na ang huling generation. At itong generation ito, mga kapatid, hallelujah, dito sa huling iglesia, hallelujah, dito natin makikita ang pangako ng ating Panginoon, hallelujah. Ang New Jerusalem, dito sa ating panahon natin makikita. Ang sabi, and every seed of Abraham is doing the same thing. Kung si Abraham, pinapangarap niya at lagi niyang hinahanap ang holy city, sabi natin, every seed of Abraham is doing the same thing. Ang bawat binhi daw na mula kay Abraham, hallelujah, ay ginagawa rin ang bagay na to. Alin? Ang pangangarap at paghihintay sa holy city. Tandaan nyo, hindi man tayo Hudyo, tayo ay Gentile, pero sabi sa Biblia, sa pamagitan ni Kristo ay kapwa tayo tagapagmana ni Abraham. Praise God. Laying aside every weight and professing that we're pilgrims. Anong ginagawa natin? Sabi niya, iniisang tabi natin. Habang hinihintay natin, hallelujah, ang panahon kung saan makakarating tayo doon sa holy city. Iniisang tabi natin ang bawat bagay na sumasagka sa atin. Pumipigil sa atin para makarating tayo sa lugar na yun. We're not church member, we're pilgrims. Sabi niya, tayo manglalakbay, tandaan nyo. Temporary lang ito na tayo nagkakasama sa isang iglesyang pisikal. Hallelujah. Pero tayo ay mga manlalakbay. Sabi doon, we don't act like the world. Dahil hindi naman tayo taga dito, hallelujah. Kaya nga iba yung kilos natin sa sanlibutan. Iba tayong mangusap, iba tayong manalita, iba tayong kumilos, iba tayong mag-react sa mga problema, sa mga sinasabi ng mga tao sa atin. Iba tayong mag-isip. Bakit? Kasi hindi nga tayo mamamayan ng sanlibutang ito. Hallelujah. Merong isang lugar kung saan tayo pupunta. We add to the things of the world.
Kaya nga, madalas napapansin ang mga Kristiyano, hallelujah, ang mga totoong mananampalataya ng Diyos, kasi ibang-iba. Kahit nga yung pananamit lamang, hallelujah. At naalala ko nung kami nandun sa Pali Island, isla na yon mga kapatid, hallelujah. Pero kahit isla, hallelujah, yung maliit na isla na yon, apektado ng sanlibutan ang mga tao doon. At habang kami naglalakad, hallelujah, papunta doon sa bahay ng pastor doon, kay Pastor Suson, sari-saring mga kabataan. Ang dami mga kabataan na nakakasalubong namin. Pero maya-maya nakasalubong kami ng mga kapatid na mahahaba ang buhok at nakasuot ng palda. Hallelujah. At ngumingiti sa amin, hallelujah. That moment, hallelujah, na-realize namin, siguro, mga kapatid ang mga taong to, hallelujah. At totoo nga mga kapatid, hallelujah, inabot nila ang kanilang mga kamay at kinamayan kami, hallelujah, mga kapatidan nga. Sa dinami-dami ng tao doon, mga kapatid, hallelujah, ibang-iba ang itsura nila sa sanlibutan. At tayo man, mga kapatid, hallelujah, naniniwala ako, dapat, ang tingin ko, mga kapatid, hallelujah, dapat makita nilang iba tayo sa kanila, sa sanlibutan. Pag hindi ka napupulaan dahil sa buhay na inilalakad mo, sa itsurang pinapakita mo, hallelujah, ibig sabihin, ang tingin nila, kasama ka lamang nila. Hindi ka naiiba. Praise God. That's why, hallelujah, mga kapatid, importante na ipamuhay natin ang salita ng Diyos habang lumalakad tayo dito. Praise God. One time ko nang naramdaman yan, mga kapatid. Hallelujah. No, ako'y nag-uopisina pa. Hallelujah, sa assessor's office sa Cainta. At meron akong naging kausap doon, kliyente, na nagtatanong lang hanggang sa naging magkaibigan kami. At nalaman ko na siya pala isang arkitekto. At nalaman din niya na ako isang inhinyero. So, isa yung line of communication namin. Hallelujah. At matagal kami naging magkaibigan. Hanggang bandang huli, nalaman pala niya na Kristiyano ako. At siya rin ay nalaman kong Kristiyano pala. And then, sabi niya sa akin, ang tagal natin magkasama, Brad, sabi niya, pero hindi ko nahalata na Kristiyano ka pala. Ibig sabihin, mga kapatid, hallelujah, siguro, yun ang minsan kakulangan sa atin, hallelujah. Hindi natin na ipoproject, hallelujah, na tayo'y Kristiyano. Kahit sa mga makakausap natin, sa mga kapitbahay natin, hallelujah, dapat makita nila, ipakita natin, hallelujah, ang pagiging Kristiyano natin. We add to the things of the world. Dapat ganito ang mangyari. Makita nila ang kaibahan natin, hallelujah, dahil sumusunod tayo sa salita ng ating Panginoon. Hallelujah. We're seeking a city whose builder and maker is God. Ano ang sabi ng Pilipos chapter 3? Verse 20. Sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit. Praise God. Mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Kristo. Anong sabi ito, mga kapatid? Ang linaw. Ang citizenship natin ay doon sa langit. Hallelujah. Hindi talaga tayo taga dito. Ibig sabihin, mga kapatid, ando na yung bahagi natin. Yung tiyopani natin, hallelujah, ay nando na at kasama ng ating Panginoong Kristo. Praise God. Kaya nga, dito'y nililinaw, hindi tayo tagalupa. Yun ang totoong citizenship natin. Maaaring tayo ay Filipino citizen by birth, hallelujah. At kami, nagkaedad na ay senior citizen na, may another kami citizenship, senior citizenship. Pero may isa pang citizenship, hallelujah, na dapat ay matanggap ng bawat isa sa atin at naniniwala akong tinanggap na natin
ang citizenship natin doon sa langit. Heavenly citizenship, mga kapatid, hallelujah. At sabi, itong citizenship natin na ito, hallelujah, na naghihintay ng ating Panginoon, sa ating Panginoon. Saan? Doon sa manifestation. Citizen na tayo ng langit, pero kailangan masalamin ito. Kailangan makita ito sa buhay natin. Kailan ang fullness ng manifestation? Kailan mapapatunayan, hallelujah, buong buo na tayo nga ay mamamayan ng langit. Sabi dito sa verse 21, na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamabababa upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian, ayon sa paggawa na may pagpapasuko niya sa lahat ng mga bagay sa kanya. Yun ang sinasabi ng Biblia. Yung final evidence, mga kapatid, hallelujah, na tayo ay totoong citizens of heaven, hallelujah, pag nagkaroon na ng translation ng ating katawan. Anong sabi? Itong ating katawang ito, ngayon, anong tawag ng Biblia? Katawang pagkamababa. Sabi itong katawang ito ay bile, sabi niya, katawang pagkamababa. Kaya nga, hindi dapat masyadong iniidolo ang katawang ito. Praise God. Naalala ko yung kwento ni Pastor Ruel. Hallelujah, nung sila daw ay magka-reunion. I think nabanggit ko na to sa inyo, hallelujah. At yung isang kaklase niya ay nagyayabang at sabi sa kanya, pare, sabi niya, presyohan mo ko ngayon. Kasi ang suot niya ay t-shirt na Lacoste na nagkakahalaga ng 2,000 pesos at nakalibay siya na pantalon na nagkakahalaga ng 3,000 pesos at naka-floor change siya na sapatos na nagkakahalaga ng 5,000 pesos at meron siyang relo na Rolex na nagkakahalaga ng 100,000. At sabi niya, pare, presyohan mo ko ngayon. Praise God. Pero sabi ni Pastor Well, iniisip-isip niya, 50 pesos lang ang halaga mo. Pag sinunog ka ng Panginoon at naging abo ka, sabi niya, dahil sa pagyayabang mo at pagiging unbeliever, wala pa nga sigurong 50 pesos ang halaga ng abo mo. Ito'y katawang pagkamababa, mga kapatid, hindi ito ang dapat pagkagastusan natin. Sabi nga nila, may mga tao na papaliposuction pa para lamang pumayat, hallelujah. Nagpapatangos ng ilong, nagpapabago ng ilong, nagpapabago ng labi, even labi pinapabago. Para lamang magbago yung tsura, katawang pagkamababa nga ito. Sabi dito, hindi iyon dapat ang paplanuhan natin, hallelujah. Tandaan natin, ang totoong paghahandaan natin dapat ay yung katawan na matutulad sa ating Panginoon. Hallelujah. Yung katulad sa Kanya. Thank you, brother. Isang glorified body. Hallelujah. At mangyayari ito, hallelujah, naniniwala ako sapagkat tayo ay citizen of heaven. Sabi dito sa message na thy house, our Heavenly Father, nung siya'y nananalangin sa Banabanang, we're so glad for Jesus Christ our Lord, who saved our souls from a life of sin and has made us citizens of His kingdom. By His grace we are saved, and not that by ourselves or by our works, but by His mercy we are saved. Remember, hallelujah, even ang pagiging citizen natin ng heavenly kingdom, tandaan nyo, hindi ito dahil sa anumang gawa natin. Kung tayo man ay magkaroon ng another citizenship, napakahirap po na mag-apply ng citizenship, hindi ba? Kung ikaw ay Pilipino, gusto mo maging American citizen, napakahirap ng proseso. Gusto mo maging Canadian citizen, napakahirap ng proseso. Pero dito, mga kapatid, hallelujah,
Yung citizenship mo, pagka mamamayan mo ng langit, hallelujah, tandaan mo, hindi ikaw ang gagawa. Tanging sabi dito, sa magitan lang ng awa at biyaya ng ating Panginoon. Hallelujah. Wala itong anumang merit, hallelujah, na pwedeng dahilan. Hindi dahil ikaw ang pinakamagaling sa inyong klase, pinakamahusay, pinakamagaling mangaral, pinakamahusay umawit, pinakamagaling tumugtog, pinakalaging nasa simbahan. Mga kapatid, sabi niya, it's not by your works, hallelujah, sa magitan lamang ng biyaya ng ating Panginoon. Kahit sino ka, hallelujah, pag pinili ka ng Diyos, bibigyan ka ng citizenship sa Kanyang kingdom. Kaya nga sabi ng Ephesians chapter 2, hallelujah, now therefore, ye are no more strangers and foreigners. Praise God. Sabi, pag nagkaroon tayo ng pagbabago, pag tayo ay totoo nag-born again, naisilang na muli, hallelujah, hindi na tayo strangers and foreigners, but fellow citizens with the saint and the household of God. Sabi niya, hindi ka na lang basta manlalakbay o taga-ibang bayan. Bakit? Magkakaroon ka na ng sariling kababayan. Sino yung kababayan mo? Yung kapwa mo mga mananampalataya. Hallelujah. Fellow citizen, tayo ngayon, mga kapatid, ay magkakababayan. Hindi na tayo nag-iisa. Hallelujah. Sapagkat ang bawat isang nananampalataya sa Panginoon, hallelujah, at sumusunod sa Kanyang salita, ang sabi dito ay magiging kapwa mamamayan ng bawat banal, hallelujah, at ng kaharian ng ating Panginoon, and are built upon the foundation of the apostles and the prophet, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone. At sabi niya, tayo, hallelujah, na mamamayan, hallelujah, ay itatayo sa pundasyon ng itinuro ng mga apostol at mga propeta at mismong si Jesus, hallelujah, ang ating pinakapinuno. You see, mga kapatid, hallelujah, napakasarap isipin, hallelujah, na ngayon, hallelujah, hindi na tayo basta lamang Pilipino, di lang tayo basta mamamayan ng isang bansa, pero ngayon meron pa tayong isang pagkamamamayan. At ang pagkamamamayan na yon, mga kapatid, ay ang pamagiging mamamayan ng kaharian ng ating Panginoon. And therefore, hallelujah, sabi dito sa Matthew chapter 6 verse 19, lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. Kaya nga, hindi natin kailangang mag-ipon. Huwag daw tayo mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa. Dahil yung mga kayamanan yun, sabi niya, ay mabubulok lamang. Kayang bulukin, sabi niya, ng mga kulisap at ng mga kalawang. At kung saan pwedeng nakawin. Hallelujah. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. Sabi niya, dapat doon tayo mag-ipon ng kayamanan sa langit. Hallelujah. Praise God. Dahil doon, sabi niya, yung kayamanan iipunin natin sa langit. Anong ibig sabihin nun, mga kapatid? Yung buhay na inilalakad natin dito. Yung mga mabubuting gawa. Hallelujah. Na inilalakad natin. Remember, hindi tayo gumagawa ng mabuting gawa para maligtas. Kundi gumagawa tayo ng mga mabubuting gawa, tanda o pasasalamat dahil una tayong niligtas ng ating Panginoon. Hallelujah. At yun, hallelujah, ang mga treasures natin, mga merit natin, hallelujah, nasabi, ipunin natin doon sa langit, kung saan hindi pwedeng mabulok, hindi pwedeng kalawangin, at hindi rin maaagaw, hindi rin mananakaw ng sino mang magnanakaw. Sapagkat ang sabi ng verse 21, for where your treasures is, there will your heart be also. Sabi niya, yun ang gawin natin. Kasi sabi niya, kung saan nandun ang iyong kayamanan, nandun ang puso mo. Kaya sabi, kung mag-iipon ka dito ng kayamanan sa lupa, nandun ang puso mo. Sa mga kayamanan mo dito sa lupa. Praise God. Hallelujah.
Kaya nga may kwento, sabi nga, naalala ko lang yung kwento narinig ko, na merong isang brother na laging inaaya sa paghayo. Sabi niya, pasensya na mga brad, hindi ako makaalis kasi may inaalagaan akong mga baboy, yung aking mga inaalagaan piggery, sabi niya. Pasensya na kayo. At dun sa kwento, sinabi na nagkaroon ng rapture. At dun sa rapture, hindi siya nakasama. At nagreklamo siya, Panginoon, bakit hindi ako nakasama sa rapture? Sabi sa kanya ng Panginoon, kasi walang mag-aalaga ng mga baboy mo. Hallelujah. Ibig sabihin mga kapatid, kung nasan ang kayamanan mo, nandun ang puso mo. Therefore, ang sabi daw, huwag kang mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa. Baka matangay ka ng kayamanan. Sabi nga ni David, di ba, Lord, sabi niya, huwag mo kong masyadong pahirapin, baka itakwil kita. At huwag mo din akong masyadong payamanin, baka makalimutan kita. Praise God. Kaya nga sinasabi natin dito, hallelujah, mag-ipon tayo ng kayamanan doon sa langit. Hallelujah. Upang alam natin, nandoon ang puso natin. Praise God. Sabi sa message na, Sir, we would see Jesus. But then, when a Christian become a Christian, he is no more a citizen of this world. Sabi niya, kung ang isang tao ay totoong naging Kristiyano, although siya ay meron pa ring Filipino citizenship or ibang citizenship ng mundo, hindi na siya totoong, hallelujah, citizen lang ng mundong ito. Hindi yun ang nagtali sa kanya, kundi citizen siya ng isa pang bayan, ng isang lugar. For we plainly know that we're Abraham's seed. Sapagkat alam natin na tayo binhi ni Abraham, and he confessed that he was a pilgrim and stranger. He was a citizen of another world, looking for a city whose builder and maker was God. Hindi na tayo tali, tandaan niyo mga kapatid, ng mundong ito. Praise God. Of course, mahabang panahon na tayo'y tali. Hallelujah, ng mundong ito. Kaya nga, nung panahong yon, hallelujah, nung tayo ay alipin pa ng kasalanan, wala tayong magawa, hindi ba? Kahit nakakarinig tayo minsan ng pangangaral, pero hindi pa natin lubusang naisusuko ang buhay natin, hindi pa tayo born again. Kahit gusto natin gumawa ng tama, bumabalik-balik lang tayo, sapagkat hindi pa bagong nilalang. Pero nung tayo, hallelujah, pinaunawa sa atin ng Panginoon, hallelujah, na tayo ngayon, hallelujah, ay pinanganak na sa Espiritu, at ngayon ay bagong nilalang, wala ng tali ang kasalanan sa atin, hallelujah. Kung gusto natin gumawa ng kabutihan, hallelujah, ng magmabuting bagay, sabi niya sa mga tao, sabi nga especially sa mga kapatiran mo, hallelujah, then, hallelujah, wala nang makakapigil sa atin. Bakit, hallelujah? Sapagkat hindi na tayo tali sa sanlibutan ito, kundi mamamayan na tayo ng isang bagong bayan. Kaya nga, hallelujah, nangako ang Panginoon sa atin, hallelujah, ang sabi sa Revelation 21, ito yung lugar kung saan tayo ay pupunta. Bakit sabi ni Abraham, we're pilgrims and strangers? Bakit sinasabi niya na ako ay taga-ibang bayan at manglalakbay lamang? Kasi nakita na niya ito. Pinaunawa sa kanya ng Diyos ang new heaven and new earth. Ang sabi sa Revelation 21, and I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more seas. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem,
coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. Panahon pa lang ni Abraham, nireveal na sa kanya na merong bagong lupa, bagong langit at bagong lupa na darating. And there was no more seas. Sabi dito, pagdating, mga kapatid, ng bagong langit at bagong lupa, wala ng dagat. Paano to pinaliwanag sa atin ng propeta? Hallelujah. Sapagkat ang mundong ito, mga kapatid, ay punong-puno ng kasalanan, ng mikrobyo, ng dumi. Anong gagawin dito, mga kapatid? Susunugin ito. Praise God. Ang sabi, ng sa Peter, hindi ka pala na-quote, hallelujah. Mga kapatid, hallelujah, na magkakaroon ng fervent heat. Na sabi niya, tutunawin ang lahat. Sabihin, kahit anong bagay na narito sa lupa, konkreto, bakal, puno, anything, masusunog lahat, matutupok. Bakit? Lilinisin ng Diyos ang mundong ito. Remember, mga kapatid, bago gawin ng Diyos yun, iaakyat niya muna tayo sa isang lugar kung saan kasama natin siya habang ang mundong ito ililinisin niya. Ibabalik sa kalagayan ng Eden. Ano mangyayari, mga kapatid? Pinaliwanag sa atin, magpuputukan ang lahat ng mga bulkan, sabay-sabay. Mababalatan ng lupa. Ang sabi, 100 feet below. Mula sa inaapakan natin, bumilang pa kayo ng 100 piye, pababa. Babalatan ng Diyos ang lupang ito. Bakit? Kailangan niyang linisin. At dahil doon, magpuputukan ng lahat. Sabi ni Brother Branham, napakadaling paghiwalayin, hallelujah, ang hydrogen at oxygen. Ang tubig po kasi ay 2 parts hydrogen at 1 part oxygen, H2O. Paghihiwalayin lang ng Panginoon, magpuputukan na yun. Mahirap ba sa Diyos yun? Hindi. Kaya nga, papuputukin ng Diyos ang lahat ng mga tubig, hallelujah. Kaya nga, ang sabi dito, pag ginawa niya ang paglilinis, mga kapatid, minsan na niyang bimaptize ang mundo sa tubig sa magitan ng panahon ni Noah. Nalubog sa tubig ang buong mundo. Ngayon naman, ang susunod na mangyayari, ibabaptize niya sa apoy ang mundo. Kailan mangyayari ito? Sa paglilinis ng mundong ito. Praise God. At sabi dito, makikita natin, hallelujah, sa question and answer, after na pinaputok ng Diyos ang lahat ng mga bulkan, biglang uusbong, sa magitan ng pagputok na yon, uusbong ang isang bundok, sa itsura ng pyramid, kung saan ito ay isang bundok na lantay na ginto, kung saan tayong lahat ay doon ititira ng ating Panginoon. Di ba sabi niya, nakita niya bumababa ang bride, adorned for her husband. Sino ang husband? Ang ating Panginoong Kristo. Bababa tayo doon kung saan nilagay muna tayo ng Panginoon habang nililinis ang earth hanggang sa ito'y may balik sa kalagayan ng Eden. Hallelujah. At tayo ay babala doon sa holy city sa New Jerusalem. That great city sitting there, it will not, you think 1,500 miles high, that's what the Bible said. Now, it will not be 1,500 miles right straight up like that. We have another geographic measure that all sides are equal. That's a pyramid. Sabi niya, yung 1,000, sinasabi ng Biblia na 1,500 miles ang taas, hindi po straight yun. Sabi niya, naka-pyramid siya. Kasi yun ang titira natin. Bakit kailangang pyramid? Kasi kung straight siya, katulad nito, mga kapatid, kung nasa itaas dito ang ating Panginoon, hindi siya makikita ng nasa baba. Pero kung pyramid siya, kahit saang lugar ay makikita ang ating Panginoon. Sa lugar na titira natin, mga kapatid, anytime, hallelujah, pwede kang tumingin sa Panginoon at makikita mo siya. Kahit saan pang bahagi ng mundo, mga kapatid, hallelujah, lagi siyang makikita ng mga tao. Hallelujah. Now, the walls
around the city will be 216 feet tall. Yung New Jerusalem, mga kapatid, hallelujah, merong bakod yun. At ang sabi, 216 feet. Gaano kataas ang 216 feet, mga kapatid? Siguro itong taas ng church natin, i-multiply mo ng 50 times. Hallelujah, ganong kataas ang pader noon. Hallelujah, bakit? Kasi nandun tayo sa loob, hindi pumapasok doon ang mga ibang bayan. Remember, mga kapatid, hallelujah, hindi lang naman tayo ang maliligtas. Meron din maliligtas na mga righteous people, naging mga matuwid na tao. Mga babies na namatay, hallelujah. Yung mga naging mabuti sa inyo. Tayong mga nobya ng ating Panginoon, just by being good sa atin, dahil naging mabuti sila sa atin, pwede silang iligtas ng ating Panginoon. Marami ding maliligtas pero nasa labas sila ng syudad ng New Jerusalem. Pero tayo na mga nobya ni Kristo, nandun tayo sa loob ng syudad. Hallelujah. Praise God. And each one of them is a stone. Just think of that, city friends. And there, Jesus will sit on the throne. Yung sinasabi ko sa inyo kanina, mga kapatid. Yung mundong ito, hallelujah, nandun yung pyramid at nandun sa taas ang ating Panginoon. Kaya kahit saan sa buong mundo, hallelujah, makikita siya. Praise God. Kahit nasa Australia, kahit nasa Brazil, hallelujah. Pag nangyari na ang paglilinis ng ating Panginoon, wala ng mga dagat. Therefore, ang mga tao lilipat na sa lugar. Alala kung saan, anytime makikita nila ang ating Panginoon na nakaupo doon sa trono. And out from under the throne will flow the river of life, trickling down these four walls into the little chasms and into little branches, and form up a river and down through by the city. It will go right down through the streets like that, and on each side stands the trees of life that bear or change their fruit every 30 days. Oh, what a city. At sabi, doon mula sa trono ng ating Panginoon, sabi niya, ay umaagos ang river of life. At pag umagos ang river of life, sabi niya, magkakaroon ng puno, hallelujah, sa kabilaan ng mga streets, hallelujah, na nagbubunga ng iba't ibang bunga every 30 days. You see, mga kapatid, gaano kaganda ang pangako ng Diyos sa atin. Dito, maaring may mga kapatiran tayo na yung bahay nila ay hindi ganon kaayos, maaring yung dingding nila hindi ganon kaganda, hallelujah. Pero pinagtitiisan habang naglilingkod sa ating Panginoon. Pero ang pangako ng Diyos sa atin, doon lantay na ginto ang ating titirahan. Hallelujah. Praise Jesus. And remember God, the Creator that created the heavens and earth, is in glory right now preparing that city. Ang sabi dito, mga kapatid, kung bakit hindi natin kasama physically ang ating Panginoon, dahil inihahanda niya ang syudad na yan. Hindi man natin siya kasama physically, pero tandaan nyo, yung nobyo natin, inahanda na ang lugar na titira natin. Abraham looked for it. He left his home. He separated everything that was dear to him and looking for why he was a prophet. And being a prophet, he was connected with the Spirit and part of the Spirit. And something told him within him, there is a city, and he started looking for it. Palibasa, si Abraham, sabi dito ay isang propeta, may nagsasabi sa kanya, may isang syudad, hallelujah, na inihahanda ang Panginoon para sa iyo. Kaya nga ngayon, mga kapatid, nagpapasalamat tayo, may propeta rin na ginamit sa ating Panginoon. At ngayon, naiintindihan natin, even ang details, hallelujah, even ang details ng lugar na pupuntahan natin, ng New Jerusalem, ng gate, ng walls, hallelujah, ng ilaw, na mangyayari sa loob at labas, hallelujah, ng syudad. Salamat sa Panginoon, hindi siya pumayag na hindi natin maintindihan, makita, hallelujah, ang pangako niya sa atin. Praise God.
Sabi niya, I'm a pilgrim, a stranger, I'm looking for a city whose builder and maker of God. He know that city was somewhere. Oh my, and I believe that right on the grounds where he looked for it, right there in Palestine, there's where it'll rise up for its own Mount Zion, there's where she'll be. Sabi nung ating binasa, hallelujah, alam ni Abraham. Sabi niya, nandito lang yun. Hallelujah. Remember, nandun siya sa Palestine, sa Canaan, hallelujah. Sa area ng Israel ngayon. Sabi niya, nandito lang yun, hallelujah. Alam niya, hallelujah, na nandito lang yun, doon lang sa area na yun. At sabi at nakita natin mga kapatid, ang patotoo ng Biblia, hallelujah, doon sa Mount Zion matatayo ang templo ng ating Panginoon. Yung pyramid na yon. That's why alam niya hindi maglalalayo. 1,500 miles ang haba, 1,500 miles ang luwang. Pag tinignan niyo po yung mapa ng buong Amerika, kalahati nun, nung Amerika, ganun kalaki ang syudad na titira natin. Praise God. At saan matatayo yun mga kapatid? Doon sa New Jerusalem. Kaya nga, makikita niyo mga kapatid, bakit lagi na lamang may gera sa Israel? Maya't maya, hallelujah, titigil ang gera pagkatapos ng ilang panahon, gera na naman. Bakit? Kasi napakahalaga ng Jerusalem. Doon kasi matatayo, pagdating ng takdang panahon, ang lugar kung saan tatayo tayo, mananahan tayong mga mananampalataya ng ating Panginoon. And lastly, sabi dito, and the lion and the lamb shall lay down together. Sa lugar na yon, mga kapatid. Wala nang away. Wala nang pagkakasakitan. Hallelujah. Wala nang luha. Wala nang kamatayan. The lion will eat straw like the bullock. Sabi niya, yung leon, hindi na siya kakain ng karne, katulad ng ginagawa ngayon. Ang kakainin niya muli ay mga damo na lamang. And the bear will be gentle. At yung mga oso na napakabangis ay magiging maamo. And the wolf will be tame. Ganon din ang mga wolf. Hallelujah. What a time it will be. Nothing shall hurt or destroy. Everything will be in peace and love. There'll be no more old age. There'll be no more sickness. There'll be no more dying. At pagdating doon mga kapatid, hallelujah, kung saan pinaghahandaan natin, wala na doong pagtanda. Babalik na tayo sa peak ng ating edad, 18 to 21 years old, wala na nung sakit, at hindi na rin tayo mamamatay. So salamat sa Panginoon mga kapatid, hallelujah, na nakita natin, hallelujah, muli pinaalala sa atin, hindi tayo taga dito. Tandaan niyo mga kapatid, tayo ay manlalakbay lamang. Kung kailangan man natin mabuhay ngayon dito sa lupa dahil pinanganak tayo physically, pero tandaan niyo, hindi ito ang destinasyon natin. Meron pa tayong isang destinasyon, final destination natin, at ang final destination natin ay yung eternity. At doon sa New Jerusalem ay makakasama natin habang buhay, habang panahon ang ating Panginoon. Pagpalain tayo ng Diyos, hallelujah, sa Kanyang kabutihan sa umagang ito. Tumayo po tayo lahat, hallelujah. At umawit tayo, hallelujah. Pasalamatan natin ang Panginoon. Awitin natin ang chorus ng Because He Lives. Hallelujah. Because He lives, I can face tomorrow because He lives. All fear is gone, and because I know He holds the future, and life is worth
sing it one more time. Hallelujah. Because He lives. Yes, oh God. Thank you, Jesus. Hallelujah. I can face tomorrow. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Where is God? Yes, Lord. Hallelujah. And because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And life is worth the living just because He lives. Yes, oh God. Hallelujah. Praise Jesus. Hallelujah. At katulad ng inawit naming Panginoon, hallelujah. Totoong napaka sarap mabuhay, Panginoon, hallelujah. Sa mundong ito, Panginoon, kung alam namin at mayroong katiyakan kami na Ikaw ay muling nabuhay, Panginoon, hallelujah. Kung Ikaw ay nabubuhay sa panahong ito, Panginoon, doon lamang kami pwedeng umasa, O God, hallelujah. Dahil sabi ng Biblia, kung hindi ka muling nabuhay, Panginoon, walang saysay ang lahat ng ito. At kami ang magiging pinakakawawang tao, O God, hallelujah. Dahil inaasahan namin, Panginoon, ang bawat pangako na sinabi mo doon sa iyong banal na aklat. But Lord, hallelujah, dahil Ikaw ay muling nabuhay, Panginoon, after 3 days nung Ikaw ay mawalan ng hininga, nung ibigay mo ang iyong sariling buhay para sa iyong mga anak, Panginoon, hallelujah. At bumaba ka doon sa mga libingan, Panginoon, upang pakawalan, Panginoon, hallelujah, ang mga kaluluwang matagal na itinali, hallelujah, ng kaaway mo, Panginoon. At kinalagan mo sila, Panginoon. At on the 3rd day, Panginoon, hallelujah, nung Ikaw ay muling mabuhay, hallelujah, sila man, Panginoon, na kinalagan mo'y nagpakita sa mga banal. And on the 40th day, Panginoon, pag-akyat mo sa kalangitan, ay sinama mo sila. At yan, Lord, ang aming pinangahawakan. Dahil nabuhay ka muli, Panginoon, hallelujah, gaya ng iyong salita. Therefore, Panginoon, bawat salita ngayon na nandoon sa Biblia ay pwede naming panghawakan. Naniniwala kami lahat ito ay magkakaroon ng katuparan, Panginoon. Kaya Lord, hallelujah, nagpapasalamat kami, O God, nangusap ka muli sa amin, muli kang bumaba in the form of your word, in the form of your spirit, O God, hallelujah. At ngayon, ipinaunawa mo ang lahat ng ito sa amin. At ito, Lord, ang aming kalakasan. Ito ang aming inspirasyon, hallelujah. Ang sabi ng Biblia, therefore comfort one another with these words, hallelujah. Na isang araw, Panginoon, kahit pa nahihirapan kami sa buhay na ito, kahit marami kaming mga sakit, marami kaming nararamdaman sa aming mga katawan, nahihirapan kami sa buhay, Panginoon. Pero ang pangako mo, Panginoon, sa amin, O God, isang araw, hallelujah, yung katawan mo sa iyong pagkabuhay, hallelujah, na isang maluwalhating katawan, papalitan mo ang katawang ito ng magpagkamababa at papalitan mo na isang maluwalhating katawan. Kaya, O God, nagpapasalamat kami sa iyo sa biyayang ito na inilaan mo sa amin. Despite ng aming pinag-usapan kanina, wala man lang kaming kahit anong merit, O God. But Lord, still, pinili mo kami para makatanggap ng iyong biyaya. Kaya, O God, salamat sa iyo. I-bless mo nawa
ang bawat kapatid namin, Panginoon, na tuwin ay narito, Panginoon, at pinapakinggan ng iyong salita, Panginoon. Inaasam-isam, tuwin ang makarinig sa iyo ng pangako mo, O God, na siya nag-inspire sa amin, Panginoon, para magpatuloy, O God, sa buhay na to. Salamat, O God, hindi mo kami pinapabayaan. Lagi kang naglalaan, Panginoon, hallelujah, ng biyaya mo, Panginoon, gaya ng mga uhay, Panginoon, na iniiwan, hallelujah, ng mga bataan ni Boaz para kay Ruth, O God. Gayun din, Panginoon, lagi kang nandyan. Lagi mong hinahayaan na may uhay, na lagi kaming madadampot, Panginoon, para lagi kaming lumakas, Panginoon, mabalik ang aming sigla ng paglilingkod. Kaya, O God, salamat sa iyo sa kabutihan mo sa amin. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa lahat ng ito. Ito ang samot dalangin namin sa iyo, Ama, sa matamis na pangalan ng aming Diyos na buhay na si Kristo Jesus. Amen at amen. Pagpalain kayo ng ating Panginoon sa umaga nito. God bless you, brother. Amen. Sino po ba ang pinagpala sa umagang ito, mga kapatid? Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. At nakakataba ng puso at nakakagalak. Amen. Dahil to share you a konting testimony, ay last Sunday wala po ako sa church at nag-stay po ako sa Pampanga dahil kinagabihan ay susunduin ko yung nanay ko sa airport. And then habang naghihintay sa pagdating ng nanay ko, pinapansin ko yung mga tao. Napunta ako sa mall, napunta ako sa mga restaurant, sa mga shops. At nagtatanong-tanong ako sa sarili ko, sabi ko, ano kaya yung interest ng mga taong ito? Na araw ng linggo, nasa loob sila ng malls, nasa kung saan silang mga galaan, nasa mga park. Sabi ko, iniisip kaya nila ang Diyos? Sabi ko habang nakikita ko yung mga tao. And the moment na pagtayo ko sa church kanina, tungtong ko sa pulpit, and I realize, mga kapatid, na meron pa rin palang mga tao na mahal ang salita ng Panginoon. Na every Sunday, handa silang gumising ng maaga. Amen. Handang bumiyahe ng malayo, mag-commute, kahit malayo yung church. Handang umupo ng 3 hours dahil mahal ang salita ng ating mahal na Panginoon. Amen. Sino ba dito ang mahal ang salita ng ating mahal na Panginoon? And I realize, mga kapatid, na totoo nga yung sabi ng prophet na the gospel never loses attraction to a believer. Because this gospel, mga kapatid, ang nagbigay sa atin ng kagalingan. Amen. This gospel ang nagbigay sa atin ng wisdom. This gospel ang nagbigay sa atin ng guidance sa buhay na ito, mga kapatid. At higit sa lahat, this gospel ang nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. And prayer ko this morning, nawa makita tayo ng sanlibutan na tapat na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Just like strangers and pilgrims. Amen. Naway makita tayo na nag-aapoy ang ating pananampalataya sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. May you sing this song, Find Us Faithful. Amen. Salamat sa Panginoon. Nawa ito ang prayer natin na masumpungan tayong tapat na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Pilgrims on the journey of the narrow road, and those gone before us light the way, cheering on the faithful, encouraging the weary, the life's a stirring testament to God's sustaining grace. surrounded by so great a cloud Of witnesses. Let us run the race not only for the prize, but as those who've gone before us
Let's live to those behind us, the heritage of faithfulness. Passed on for godly lives. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we leave. Oh yes, oh may all who come behind us find us faithful. And stand aside. After all our hopes and dreams have come and gone, and our children sift through all we've left behind. May the clues that they discover and the memories they uncover become the light that leads them to the road which must find. May all who come behind us find us. Oh, make it your prayer now. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we leave lead them to believe, and their lives will live, inspire them. The last time, all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way, and may the footprints that we leave, oh, lead them. Hallelujah. Yes, Lord. And their lives will live inspired. Minsan pa. Oh, may all, hallelujah. Oh, may all who come behind us find us faithful. And may the fire of our devotion light their way. May the footprints that we leave lead them to believe, and their lives will live, inspire them to obey. May all who come behind us find us faithful. Find us faithful. Behind us, find us faithful. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Palakpakan natin ng mas malakas pang ating mahal na Panginoon. Amen. Glory to God. Amen. You may be seated. Amen. Salamat sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Amen na hindi siya nagpe-fail na imit ang mga pangangailangan natin. Amen. God bless you, Pastor Boy. At naway patuloy ka pagpalain ng Panginoon, yung buhay, yung ministry, at ang iyong pamilya. Amen. So, tayo po ay dadako na sa pagbibigay ng ating tithes and offering. Amen. Pasa po natin ang ating kaloob. Because of grace, a part of Your great plan. we have come to seek not the wonders of your hand. And yes, we need your touch, but you've given us so much that we just want to thank you for all you've done for us. To
bless your name, King of kings and Lord of lords. We've come to give you praise. You are the one that we adore. Oh Lord, cleanse our hearts with fire and fill us with desire for your courts, for your presence in our lives. Made a way because of your great love, and our hearts are filled with praise for all that you have done. There is none like you, so faithful and so true. And we just want to thank you for all you brought us through. To bless your name, King of kings and Lord of lords. We've come to give you praise. You are the one that we adore. Oh Lord, cleanse our hearts with fire and fill us with desire for your courts, for your presence in our lives. We've come to bless your name, King of kings and Lord of lords. We've come to give you praise. You are the one that we adore. Oh Lord, cleanse our hearts with fire and fill us with desire for your courts, for your presence in our lives. King of kings and Lord of lords, come to give you praise. You are the one that we adore. Oh Lord, cleanse our hearts with fire and fill us with desire for your courts, for your presence in our lives. Amen. At announcement po, yung meeting ng officers, youth officers, and ushers, preparation po for our camp meeting. And then, yung announcement ni Pastor Boy, mamaya na magpaiwan po yung mga brothers, yung mga, may mga time para mag-asikaso na po, mag-start na po mag-asikaso sa ating camp meeting. Then, yung practice po ng young people for their song offering, siguro after lunch na lang. After lunch na lang yung practice po ng young people for our song offering. Then lastly, reminder po ulit yung pledge po natin para sa ating camp meeting, 3,000 po per family. Then dun po sa mga single or young professional ay 1,500 po. Then yung mga hindi pa po, remind ko lang po ulit, yung mga coin bank ninyo na hindi pa nadadala sa church ay pakidala na po para mabilang na po ng mga deacons and trustees dahil kailangan po natin ng fund para sa ating camp meeting. So tayo pong lahat ay magsitayo at tinatawag ko si Brother Elijah for our closing prayer. Hallelujah. Tayo manalangin. Dakilang Diyos ang manaming makapangyarihan sa lahat. Kami po ay muling nagpapasalamat sa inyo sa umagang ito. Nagpapasalamat, Lord, sa mainam na preaching of the Word of God na muli mong ginamit si Pastor Boy, na pinaalalahanan kami, Panginoon, na hindi kami taga rito, Lord. Kami mga pilgrims and strangers, O Lord. Lord, sa umagang ito, nagpapasalamat kami dahil muli kami nagkatipon at humingi kami sa iyo ng tawad kung ano man nagawa namin. Kasalanan, kahinaan, pagkukulang. Linisin mo kami ng iyong muli
ng iyong dugo, Lord, na naghugas sa amin sa krus ng Kalbaryo. Tuwid mo kami sa mga pagkakamali namin. Pagkaisahin mo kami, Panginoon. Dahil kung kami nagkakaisa, Lord, ay walang makakapasok na kaaway. At malaya ka, Panginoon, na makapasok sa aming kalagitnaan, Panginoon. Lord, maraming salamat po dahil sa salita mo, Panginoon. Nagpaalala sa amin, Panginoon, na paglabas namin, Panginoon, sa bahay dalanginan ito, sa church na ito, Lord, ay saan man kami pumunta, muling magtatrabaho bukas, o mamasyal sa mall, o bumili sa kung saan man, Panginoon, nawa, Panginoon, ay hindi namin makalimutan ang pagiging Kristiyano namin, Lord. May pakita namin, Lord, ang buhay ng pagiging isang Kristiyano. May pamuhay namin, Lord, habang kami namimilis sa labas ng simbahang ito, Lord, o sa trabaho man, Panginoon, ay makita nila, Lord, ang buhay namin. At nang sa ganoon, Lord, ay mahikayat namin sila at magtanong sila na kami mga kaiba sa sanlibutang ito, Panginoon. Lord, pagpalain mo po ang mga nagbigay at mga hindi nagbigay. Mga offering na ito, mga salaping ito, muli mong pagpalain at basbasan, Panginoon. At nawa, minsan pa, Lord, ay magamit ito sa ikaluluwalhati mo, Panginoon. Ingatan mo kami sa araw na ito, sa aming pag-iwaiwalay, at ang preparation namin for the camp, Lord, ay samahan mo kami, ang mga itatayong mga structure or endamyo mamaya, Panginoon, ay ilayo mo kami sa disgrasya, Lord. At bigyan mo kami ng maayos na kalusugan and wisdom nagmumula sa iyo, Ama. Pinupuri ka namin minsan pa, Lord. Pinasalamatan. Iniwala kami, Lord, ang lahat ng ito, Panginoon, ay nakabot sa iyong luklukan ng awa ang aming mga panalangin. Ang aming camp meeting, Panginoon. Sasamahan mo kami. Muli mong bibigyan, Lord, ng dadalawin mo kami upang magkaroon kami ng revival, Lord Jesus. And we need that revival, Lord. We worship you, Lord. We magnify you, Lord. We exalt you, Lord. And we bring back all the glory and honor. In Jesus Christ's name we pray. Amen. 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 Tapos na po ang ating gawain. Tayong lahat ay magkamayan. Batiin natin ang bawat isa. God bless you, brother, and God bless you, sister. Here because of grace, a part of your great plan. We have come to seek your face, not the wonders of your hand. Yes, we need your touch, but you've given us so much that we just want to thank you for all you've done for us. We've come to bless your name, King of kings and Lord of lords. We've come to give you praise. You are the one that we adore. Oh Lord, cleanse our hearts with fire, with desire for your courts, for your presence in our lives. We've come to bless Your name, King of kings and Lord of lords. We've come to give you praise. You are the one that we adore. Oh Lord, cleanse our hearts with fire and fill us with desire for your courts, for your presence in our lives. We've come to bless Bless to bless your
It's your name, King of kings and Lord of lords. We've come to give you praise. You are the one that we adore. Oh Lord, cleanse our hearts with fire and fill us with desire for your courts, for your presence in our lives.